sa justice at na-consolidate. And then kapag nakuha naman na noong consolidated yung 110 or one-third noong bilang ng mga House of Representative members, ay pwede naman na itong ituloy sa Senado. Ayun na nga ho mga kababayan, bago ho natin pag-usapan yung video na yan, itong si Franz Castro, na kung saan pati yung mga reporter talagang kitang-kita yung pagiging stress. Nitong si Franz Castro ngayong mga panahon na to. Paano ba naman ho kasi mga kababayan? 3 impeachment na ho ang na-file dito kay Vice President Sara Duterte. O tila bagang walang nangyayari at ngayon gahol na ho sila sa oras. Kaya tayo ho dito mga kababayan, kumpiyansa ho tayo na walang kakahantungan yung impeachment na yan laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pero bago ho yan, nakala ko atin na yung 999980. Akala ko ho atin na. Boss Banat Bay pala yan, anak ng toka. Una sa lahat, kasi nabutan na lang ho natin yung sila Sir Banat Bay no noong 2016 nagba-vlog na ho yung mga yan. No, congratulations ha. Batiin ho natin etong si Sir Banat Bay. Congratulations, hindi ho biro yan. Wala hong shortcut, wala hong hocus-pocus na ginawa yang si Sir Banat. Talagang ang tawag dito, iginapang ho niya yung 1 million subscriber na yan na nakuha, no? Talagang ginapang niya ho yan. Walang walang hocus-pocus, ika nga. Kaya talagang sobrang believe ho tayo sa pagkakakuha niya na yan ng 1 million subscriber. Congratulations, Boss Banat Bay. Palakpakan ho natin ibang klase. Oo. Matagal ko nang hindi nagagamit ang mga video nitong si Sir Banat. Pero dito sa isa na to, gagamitin ho natin. Kasi kumbaga parang nanonostra ko na dito sa taon na to magka-countdown din ho tayo. At kung di pa ho kayo nakasubscribe, para makapag-countdown na tayo, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumahal sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Pero hindi ho natin minamadali yan. Ika nga, ine-enjoy ho natin ang ating journey sa ating channel. No? Hindi ho natin minamadali. Marami ho tayong nakita tumambay dito sa live na to ni Boss Banat Bay. Nakita din ho natin yung mga malulupit na vlogger, yung mga nanood dyan No? Yung iba nga ho, nagpa-member pa ho nga ho tayo sa mga iba sa mga... Ayun na nga, yan, si Reaction, nandyan, nakita ko dyan si Reaction. Ayun na nga mga kababayan, unahin na ho muna natin itong kay Boss Banat, no? Bago yung na yan. Eto ho! Ayan na! Natin. Oy! Nako, yan na! 1 million, bibigyan Mantakin nyo yun, no? Countdown, kinokontent natin. 1 million! 1 million! Nakutos! Sino man yung 1 million magpa 1 million nakutos. yan? Yung pang 1 million subscriber! Nako! Ay kutos! Ayan na, 5 na lang! Ayan na, 4 na lang! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ay, 2 na lang! Ay, balak-bakan! Ay, 1 million! Hindi ho biro yan. Nasubaybayan ho natin yan, 2016. Sinusubaybayan ho natin yan. Very great! Salamat, Roy! Saludo kasi hindi napakatinding achievement ho yan na talagang iginapang ho niya kung kailan niya isa niyang vlogging journey niya. Pero binigyan ho natin ang channel niya ng Sorry. 2011. 2011. Maraming salamat sa inyong lahat! Saludo. Pagpalain nawa kayo! Best of Saludo. Hindi ho biro yan, hindi biro. Thank you! Ano yan, kumbaga talagang, kaya saludo tayo kay Sir Banat Bay. Palakpakan. Diba ho yun 100,000, marami hong nakakakuha niyan. 1 click lang yan, nandyan Tapos talagang yung pag-subscribe ng mga tao dito, base ho doon sa mga issue at doon sa paniniwala nila sa mga sinasabi nitong si Sir Banat Bay. Saludo ho tayo dyan. Eto ho, pasadaan na rin ho natin to. Ito yung kumbaga, ito yung dito yung portion na in-acknowledge tayo sa Banat dito. Kahit yung kausap ko ay may tiwala ako. PH update, isa pa to. Nako! Ano din to Kuha rin ng video ito Nako!
Ikaw naman, boss. Ikaw talaga, oo. Matagal lang hindi, pero ngayon talagang dadalasan na natin. Yarin lamang na. Hindi, dadalasan na natin dito sa mga video nitong si Sir Banat Bay. Malupit kasi, malupit naman talaga. Pangdiinan din ho kung bumanat itong si Sir Banat Maraming Bay. salamat, I-congratulate nyo ho sa baba, i-congratulate nyo ho. Yan yung ano niya na yan, yung pag 1 million subscriber niya. Hindi ho biro yan. Sabihin ko na ho sa inyo, matindi ho yan. Pagka yan, kahit sinong vlogger, pagka naabot yan, talagang, lalo na yung pagkakaabot nitong si Sir Banat, ibang klase ho. Talagang, ito kasi, nasubaybayan ho natin ang vlogging journey niyan. Doon sa issue, doon sa election, na kay isko sila, kahit na maraming galit sa kanila, dito kay General Bantag, pero kay General Bantag kasama na tayo doon. Kay, kanino pa ba? Kay Tiebes. Ang dami yung mga controversial issue na kung saan, hindi ho nila sinasamahan yung masa. Ika nga, hindi porket popular, doon na kagad sila. Kung ano yung sa tingin nilang tama at alam nilang tama, talagang tinatayuan ho nila. Kaya saludo sa pagkamit niya ng 1 million subscriber. Saludo. PH update ha. Ang dami mong update. Nako! Na video ko na. Okay lang yan. Sa mga kumukuha ng video natin, lagi ko naman sinasabi. In fairness, nung nagpaalam pa ako dito kay Sir Banat Bay, naalala ko, nag-email ako. Hindi ko alam kung natatandaan pa niya. 2016? 2017? Nag-chat ako, nag-email ako sa kanya para gamitin yung mga video niya para gawan ko ng reaction video nung 2017. At nag-reply naman siya doon sa ating email na yun. Hindi ko alam kung natatandaan pa nitong si Sir Banat Bay. Rekta ho tayo. Alamin ho natin kung sino yung mga kandidatong... Yung siyempre, PDP. Oh. At Mga matik kandidatong na yan. sinusuportahan ni Sir Banat. Kasama dito sa akin si Ben Tulpo, Doc Yun. Willie, yan, kasama yan. Sino pa ba? Yung matik na yung mga nasa yung sila Marculeta, sila Jimmy, matik na yan. Banateros, Karen, Domingo, salamat. Hello, Barbay. At least na-miss ka namin na mag-live ka. At syempre sa akin, number 1, walang iba kung hindi si Pastor Kibuloy. Ako talaga. Susuport. Ayan sakto pa naman. Pastor Apollo Kibuloy, number 52. Ito, not because I am a SMNI anchor, kaya ako to sinasabi. Pero alam mo kasi, si Pastor Kibuloy, Pakinggan sabi ko mo nga natin sa to inyo Sir Banat. Ako this is my only opinion. Opinion ko lamang naman po ito. More than nakikita ko as religious leader si Pastor Kibuloy, mas nakikita ko siyang leader ng bansa. Correct. Ako para sa akin po Kasi nga po, yung nagawa niya doon sa community niya, yung mga nagawa niya doon sa nakapaligid sa community niya. Kasi halimbawa doon sa Prayer Mountain, hindi lang po yung Prayer Mountain ang pinaganda, yung nakapaligid. Tsaka hindi lang ho yun. Mangangailangan ka ng isang leader na kung saan meron talagang talino para pagandahin yung Prayer Mountain na yan. Sana bago mag-eleksyon, makapunta ho tayo dyan sa Prayer Mountain. Gusto rin ho nating magpunta dyan. Gusto ho nating makapasyal. No? Sana makapunta tayo at ibablog ho natin yon, ipapakita ho natin sa ating mga kababayan. Sana makapasyal tayo dyan sa Prayer Mountain. Sabi ko, yun yung bagay na kaya nga alam mo, Para at least, kung sakaling bakbakan na ho talaga yung kampanya sa mga susunod na panahon, talagang isusuportahan ho natin tong si Pastor Apollo Kibuloy para mapakita ho natin sa ating mga kababayan. Kumbaga, ma-refresh natin na hindi yung napapakita dahil mayroong kaguluhan doon sa area. Kasi nung na-emphasize siya ang Prayer Mountain na yan, noong mga panahon na talagang ginugulo nitong si Torre, ang KOJC dyan sa Davao. Pagka nagpunta ho tayo dyan, ipapakita ho natin na ang mga pasilidad na naitayo sa pamumuno nitong si Pastor Apollo Kibuloy at kung gaano ka-disiplinado yung mga miyembro ng KOJC at kung ano ang tawag dito, yung narating
ng KOJC na sa tingin ho natin na marami sa ibang mga religious group sa Pilipinas, malabo ho nilang marating yung napuntahan na yan ng KOJC. Ang Davao ay maganda not only because of PRRD. Correct. Maganda ang Davao kasi nandoon din ang mga taga KOJC, particular na ho si Pastor Kibuloy. Naandun po kasi siya. Grabe ho yung ginawa niya, yung impluwensya niya, yung nation building niya, hindi lamang po sa sarili niyang, kasi madaling maging mabuti sa sarili mong komunidad. I mean, sa sarili mo, sa pamilya. Halimbawa, it's easy to be good sa family mo. Unless buraot yung pamilya mo o kaya kupal yung pamilya mo. Pero, madali maging mabuti sa pamilya mo. Pero yung maging mabuti ka sa mga nakapaligid sa'yo, even if wala nang kinaugnayan sa'yo, mahirap po yun. Correct. Ganun no ang nakita ko pagdating kay Pastor Kibuloy. Hindi lamang po yung Davao, yung kanyang KOJC ang maganda. Marami ho. Lahat ng nakapaligid, inayos ang kalsada, pinagawa ng ospital. Ganun eh. Kaya nga, isipin nyo hindi pa ho leader yan. Hindi pa ho yan public official, ganyan na nagawa. Diba? Kaya sa akin, number 1 siya. Walang biro. Number 1 ho sa akin si Pastor Kibuloy. Gusto ko rin hong ma-experience ng first hand yung kasi itong mga banateros talaga hong sila yung kumbaga nung kinukubkob ng PNP yung KOJC, talagang sila ho nandyan. Inano ho natin yun, talagang kinukover ho natin yun. Nakita ho natin yung kabrutalan ng PNP noong mga panahon na yun. Kaya tayo talagang pupunta ng Davao para makita yung nagawa na yan itong si Pastor Apollo Kibuloy at talagang para maibahagi ho natin sa ating mga viewers dito sa PH Update at ma-refresh sa kaisipan ng ating mga kababayan kung anong klaseng leader yang si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa KOJC. Dahil sa dami ng nagawa ho niya ang dami niya. At tuloy-tuloy ho yan. Consistent nga ho sila eh. Di ba? Tapos yan yung ba, nagre-reklamo. Tinanong niyo ako kung sino gusto kong iboto, tas yung iba dyan magre-reklamo. Ayoko si ganito, di wag. Sinabi mo ako iboto mo, kung ayaw mo, di wag. Tinanong lang kasi ko, nung yung number 12, may kanya-kanya tayong opinion eh. Bahala kayo. Basta ako, sinasabi ko sa inyo yung pagkakilala ko. Banat by si Busita. Nabuisit na rin kasi ako sa kanya. Okay na sana siya sa akin eh. Hindi, alam mo, di ba nagbigay na ako ng opinion ko before. Sabi ko, okay si Busita. Kaya lang nung nakita ko yung picture niya dun sa ayuda, anak ng wewe naman. Ako naman na turn off ako dito kay Busita. Doon narinig ko na mas corrupt pa daw ang nagdaang administrasyon kung ikukumpara dito sa kasalukuyang administrasyon. Doon tayo, nakasubscribe po sa atin itong si Colonel Busita, no? Kailan lang in-acknowledge ho natin yung pagsasubscribe niya sa atin, no? Sinout-out ho natin. Pero doon sa isa na yon, doon sa sinabi niya na mas corrupt ang nagdaang administrasyon kumpara dito sa kasalukuyang administrasyon, ano na ho sa atin yun? Foul na ho sa atin yun. Sa presyo pa lang ng mga pangunahing bilihin, sa mga nangyayari ho ngayon sa ating komunidad, talagang napakatindi ho ng korupsyon, ng paglaganap ng illegal na droga. At napakarami pang kalokohan, parang ang labo naman ho sabihin na mas corrupt ang nagdang administrasyon kung ikukumpara sa kasalukuyan. Kinain ka na kagad ng sistema, congressman ka pa lang. Ay, ayoko. Kaya parang negative na sa akin si dahil doon. Di ko nagustuhan yun. Di ba? Bakit si Ben? Kasi nga, paulit-ulit ko na po sinabi sa inyo na si Ben po naman talaga ay maayos na tao. Kasi kilala ko po siya personal. Maayos po talaga siya na tao. At saka yan ang talagang tunay na maka-Duterte. Hindi lang niya masabi in public ngayon kasi ayaw niya maging mapolitika. Pero talagang marami hong natulungan yan at wala hong sinasanto talaga yan. Si Ben Tulfo ay ibang-iba kay Raffy Tulfo at kay Erwin Tulfo. So, yun ang aking pagkakilala.
Sana nga makausap ko siya at ma-interview ko siya para ho maipaliwanag kung ano ang kanyang plano. Pero ako kasi yan ang sigurado ako. Negative ako kay Ben. Grabe naman yan. Grabe na. Grabe Di naman okay na- lang. Bahala na po Bigla naman tayong napatigil. Shoutout dito kay Ma'am Katigil. kayo doon. Nasa sa inyo. Wala naman namimilit sa ito. Wala naman namimilit. Attorney Vic, matik na po yan. Sabi ko, wag na ho natin Matik na yung si Atty. V kay Sir Banat ba? Ano ba naman? Matik na yan. Dapat pa bang itanong yan? Dapat pa ba? Nako. Sir Banat, gusto nilang mapalo sa'yo. Paluin mo yung mga yan. Mga nagtatanong. Matik na yung si Atty. Vic. tanong yung mga matik na. Alam nyo naman na yung PDP, yung matik, wag nyo nang itanong. Siyempre matik na yan. O, kasama na dyan sila. Lahat. Kailangan ko pa ba isa-isahin? Hindi ko na kailangan isa-isahin. Si Chabit. Ako Pinoy, happy one. Oy, ako Pinoy, ano na? Saka pa, gamit ka ng gamit ng video ko, ano na? Hoy! Pinoy ako! Pinoy ako! Kala ko dati, ikaw din yan. Boss Banat kay Sir Banat. Happy 1 million subscriber, boss. Thank Oy, baka saka akin yan. Hindi akin yan. you very much. Salamat. Sino pa ba? Yung mga yan, si Pastor, si Go, si De La Rosa, Marcoleta, matik na yan. Hindi na kailangan pinag-uusapan pa. Ito naman, paulit-ulit yung, bakit mo gusto si Ben Tulfo? Paulit-ulit Pakirewind na lang pakirewind. Kung para hindi paulit-ulit, rewind na lang po natin. Sino pa? Okay na. Si Mark Models of Manila. Ang gusto lang yan, subscriber. Kaya naman tumakbo yan. Kayo naman. Sinong Mark yan? Models of Manila, okay. Huwag nyo nang... Nagulat ako Yung si Models of Manila gusto lang daw subscriber. Sorry naman, di ko alam. Si Mark Models of Manila yun ang tinutukoy nitong si Sir Banat. Diba? Sino pa ba? Wala na. Okay na. So, sige. Maraming salamat muli kaya po tayo nag-live para sa countdown ng 1 million subscriber. Thank you very much. At sa mga nanood, thank you very much. Napakabuti ninyo at patuloy kayong sumusuporta sa channel na ito. Tandaan ninyo, tuloy-tuloy. Si Tebes, boss, kakandidato ba siyang senador? Ano ba yun? Ngayon, tuloy natin. Grabe naman yan. Ito rekta na tayo dito kay Aling Iska. Dito kay Franz Castro. Ito yung interview niya na kung saan kitang-kita yung stress niya dahil dyan sa impeachment na yan. Itong si Vice President Sara Duterte. Ito, rekta tayo dito kay Aling Iska. ni SecGen, mayroon daw congressman, pero ayaw pa sabihin kung sino yung mga kasama namin na mag-endorse nitong fourth impeachment Naku complaint. po, fourth So, impeachment. parang isa rin bahagi ng mga sectoral group ang balita namin dito sa fourth complaint. Mukhang sa Monday, Napaano tayo mga kababayan, no? Actually, inumpisahan natin tong video na to mga 11 o mga 10:30. 10:30 ng gabi. Matatapos natin siya ngayon palang mag-aalas 2 ng madaling araw. Napasarap napasarap yung kwentuhan. Meron tayong nakakwentuhan. Sobrang bumili po tayo dito kay
Ma'am Cathy B, no? Maraming salamat sa oras, Ma'am Cathy B. Nakakwentuhan ho natin siya kanina. Saludo, saludo. Matigas na saludo para dito kay Ma'am Cathy B. Medyo na-delay itong video natin, pero ang dami ho nating natutunan dito sa Ali. No? Ibang klase. Napakatapang. Napaka yung pinapakita niyang pagmamahal sa ating bansa ay talagang napaka-sincere. Tuloy ho natin mga Monday kababayan. yata ito ay Representative Castro, ilang buwan na lamang ho ay 2025 midterm election na. At dahil nga hindi pa naihahain itong pang-apat na impeachment complaint laban kay VP Sara, hindi po kaya ito makaka-apekto sa nauna ng tatlong reklamo, itong tatlong impeachment complaint laban sa vice? Well, hindi kasi pa ako, wala pa ako kasi ang idea doon sa i-file na impeachment complaint na i-file sa Monday. So, umaasa ako ito na yung last na para ma-submit na ng Secretary General yung lahat ng mga complaint kay Speaker at ma-endorse na rin, ibaba na rin ito doon sa Justice Committee. Kung may katanungan rin ang aking kapartner dito, si Bombo Jaira. Bombo Jai. Salamat, Bombo Victor. Representative Castro, sapat po ba ang panahon ng Kamara para maiproseso ito knowing na malapit na ang eleksyon at magiging busy na rin ang marami sa kampanya? Well, dito naman sa House of Representatives, pag ginusto, no, ng litrato, ay mabilis yan na matatapos. Now, we have less than a month bago mag-campaign period para sa senatorial, no, para sa national position. Kaya tingin ko, enough naman yung time, no, kung sasubmit ito by Monday, Tuesday, pwede itong, or sa 13, no, January 13, pagbukas ng Kongreso, pwede itong maibaba agad sa Justice at ma-consolidate. And then kapag nakuha naman na noong consolidated yung 110 or 1/3 noong bilang ng mga House of Representative members, ay pwede naman na itong ituloy sa Senado. Nananaginip ka ba, Maaling Iska? Imposible ang gusto nyong mangyari na yan. Kayo dyan sa Makabayan Black. Gusto nyo sa 13, gusto nyo maihahin na yung huling impeachment, makonsolidate na nito si Secretary General at makapangalap na ng pirma. Talagang, parang Bicol Express, no? Oh, Bicol Express tong na to, itong impeachment na to. Gusto nyo, dire-diretso, walang preno-preno, di ba? Hindi. Isasabay nyo pa talaga diyan sa January 13 rally ng mga kababayan nating INC. Good luck na lang sa mga congressman na pipirma doon pa sa kasagsagan ng rally. Nako po. Another question po, may mga pulong na po ba o mga pagpupulong na ba kayo dyan sa Kamara para mapabilis ang mga proseso sa mga pending issues? Yes, so kahapon na na-float ko na yan na kami ay nag-request or sana magtulong yung lahat ng mga endorsers at saka mga complainants. Kung may pang-apat pa sa Monday, isama na natin sila para isang lang kami, no? Isang action, isang effort lang. Kasi parang hindi gumagalaw ang Kongreso or sinasabi natin din na parang matamlay ang executive, pero hindi naman na inulit ni Presidente Marcos, no, yung sinabi niya na pagpipigil dito sa impeachment kay VP Sara. So hopefully, no, bago ito kasi may mga ongoing na mga meeting kami sa Makabayan, mga multi-sectoral groups. I-reach out namin yung mga complainants din, yung ibang mga complaint, para magkatulungan kami, isang push, isang effort para magbubunga din ito ng malakihang mobilization within this month para ma-push ang Marcos administration na hayaan ang House of Representatives, no, ang Kongreso na gawin yung kanilang mandato tungkol dito sa
impeachment complaint. Representative Castro, maraming salamat po sa mga impormasyon nyo. At ito nga ho ang concern dito, kagaya ng nababanggit natin kanina, ito hong 2025 midterm election. Well, sa Mayo na ho ito. And ang concern ho dito kung matututukan ba ng Kamara itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte bago ang eleksyon o kaya naman ay ipagpapatuloy na lamang ito sa after nitong 2025 midterm election. Marami hong mga dahilan kung bakit nga ito ay inihain laban sa pangalawang pangulo. Ang ilan nga ay sa issue pa rin ho itong tinatawag natin na itong confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education sa panahon ho na si Vice President Sara Duterte ay tumatayo pang kalihim ng Department of Education. Bumadzay para sa karagdagan mo pang katanungan. Last question po, Representative Castro. Apo, ano po ba itong iba pang importanteng hearings? Mamaya ho, babalikan natin ang linya ni Representative Castro at pahinggil pa rin ho ito doon sa update pa rin sa iba pang mga Ito na, Good punta na natin. government. At ito nga yung Kinta Committee tungkol naman doon Nako, yung bolahan ng mga nagkukunwaring mga ekonomista diyan sa Quinta Committee. sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin, bigas at iba pa, at isasama na yung mga utilities, yung kuryente, tubig, na mahalaga na matalakay din at makita natin yung mga dahilan ng mga hindi na mapigil-pigilang mga pagtaas, no? Yung mga, kumbaga, kami nararamdaman kami, nakikita kami na pagsasamantala ng mga negosyante, mga kapitalista. O yung mga congressman na nananamantala, wala hindi kayo magsasalita sa mga yan. Kayo diyan sa House of Sa bagay, kabaro nyo nga pala, no. Mali. Ay, Sorry. hopefully, ito, sa pagbubukas ng taon or ng Kongreso, ay matalakay yan, no? Tuloy-tuloy yung mga hearings. At mahalaga din sana, no, na matalakay din yung pagtaas ng sweldo ng ating mga manggagawa. Dahil ito yung Si Franz Castro parang robot, no? Pagka nagsasalita, parang ho siyang robot, no? Ibang klase ho talaga tong alin na to. Hindi ho natin malaman kung bakit nananalo tong... Ito, ano to eh? Convicted na naging congressman. At ngayon, siya ho ang pinanggagalingan ng kalahati ng problema ng ating bansa. Itong si Aling Iska. clamor, no, na matagal na hinihiling sa Kongreso, sa administrasyon ni Marcos. Kasi hindi kasi sasapat yung mga barya-baryang ibinibigay ng mga regional wage board. So, ang taas na ng porsyento ng inflation mula nung naupo ang Marcos administration at yung yung pagtaas ng mga bilihin na hindi naman sumasabay yung sweldo ng ating mga manggagawa. So, hopefully masabay din yan na matalakay sa House of Representatives. Kung napirmahan na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito hong budget para ngayong taon, ito hong national budget for 2025. Matanong ko lamang kung kontento po ba kayo doon sa kinahinatnan nitong pagpirma nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, ilang probesyon nga, Congressman, ang navito ng punong ehekutibo? Siyempre hindi kami kontento, no, dahil wala naman sa kapangyarihan ni President Marcos yung kahilingan na ibalik yung subsidy ng PhilHealth, yung mga tinanggal nila sa DepEd na budget, saka sa mga SUC, sa CHED, at sa sa DSWD. Kung pala, pagka nga naman tinamaan ng sa kalahating magaling, ayaw nyo pala ang ginawa sa budget, bakit nung nasa plenaryo, di kayo nagsasalita? Hindi kayo nag-ingay. Kagaya ng pag-iingay ngayon ng mga kapartido nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbalahura para dito sa budget na to ngayong taon. Bakit hindi kayo nagsalita nung nasa committee level pa yan?
Bakit hindi kayo nagsalita nung pinag-uusapan sa plenaryo? Bakit hindi kayo nagsalita nung pinag-uusapan dyan sa Bicameral Conference Committee? Pagkatapos na, asta kayo na parang mga superhero, ipapakita nyo sa ating mga kababayan na akala mo kung sinong mga magagaling, pero nung naman pinag-uusapan, ang tatahimik nila. Yaan ang Makabayan Black, may malango sila. So maganda sana noon ay kung hindi lang nagmatigas ang Marcos administration, binalik niya yan sa BICAM kasi or sa Kongreso dahil yun doon lang pwedeng kami lang yung may karapatan no na Kapal ng mukha magtanggal nito, or Ali, na to. magdagdag or ibalik yung mga tinanggal ng BICAM. Kaya dahil napirmahan niya na yan, so gawan na lang niya ng paraan kung paano ma-augment yung mga kinakailangang pondo para sa mga social services. At parang token lang yung ginawa niya, pakitang tao at hindi naman talaga totoo itong mga pagbibito niya doon sa mga ilang items doon sa ibinagdag na mga insertion. 26 billion Pambihira, yan. oh. Tapos pinanatili pa din naman yung binito niya doon sa unprogrammed appropriation, walang kwenta to kasi wala naman tong budget pa. Maghahanap pa ito ng savings. Kaya yung halimbawa yung sa AKAP, hindi rin naman ito natanggal, at hindi rin, tignan pa namin yung guidelines kung paano ito ipatutupad. So tingin natin hindi rin naging signifikante yung mga binito ni President Marcos doon sa budget. With that, Kong, maraming salamat po sa oras. Ayun na nga mga kababayan, nakita nyo ho kung gaano kakapal ang pagmumuka nitong si Franz Castro. Dito sa bahagi ng video natin na to, ituloy ho natin tong kay Attorney Vic. Naku, sakto pa naman yung kay Attorney Vic. Ngayon, kay Congressman Rodante Marcoleta na ho tayo. Heto mga kababayan, kay Attorney Vic Rodriguez ho tayo. Pandiinan na naman. Kasi ng gobyerno. Itong AKAP, hindi Eto mga kababayan, dito ho muna tayo kay Senator Vic Rodriguez. Tuloy ho natin to, pandiinan na naman ho ito. bubuti ang buhay nyo rito. Ako ay nakikipag-communicate ngayon, nakikipag-usap sa mga tumatanggap ng AKAP. Hindi po kayo nakakatulong sa gobyerno. Hindi po kayo nakakatulong sa sambayan ng Pilipino. Yang AKAP po na tinatanggap ninyo, yang AKAP na ini-enjoy ninyo, pahirap po iyan sa higit Correct. na maraming Pilipino. Kung may 10 nag-i-enjoy kakatanggap ng AKAP, ang kapalit po niyan, makonsensya kayo, 100 milyong Pilipino naghihirap at gutom na. 340 pesos per kilo ng kamatis. Ang pinakamurang bigas, yung tinatawag nilang sulit rice, 36 pesos. Yan po yung itsurang lugaw, yung itsurang tubig. Mahiya naman ho kayo, tumagos po sana sa buto ninyo. Yun hong yun hong tubig na lasang bigas. Yun ang description ni Atty. Vic dyan. Yung tubig na lasang bigas, yun ho yung solid rice. Yung mga giliw na politiko sa AKAP, yung mga tumatanggap na leader ninyo sa AKAP, mahiya naman kayo, tabla naman kayo ng hiya. Naghihirap na Grabe. po ang Pilipino. Huwag po kayong magpakasasa dyan sa AKAP, pera po ng sambayan ng Pilipino yan. Wala pong Saludo. naidudulot na buti sa ating bansa yan. Huwag na po ninyong ipagbili ang inyong pagkatao. Sinasangla ninyo ang kinabukasan ng higit na maraming Pilipino. Ulitin ko, taas na naman ang presyo ng bigas, mataas ang presyo ng kamatis, taas ang presyo ng mga produktong petrolyo, ang tubig nagtaas din. Ano pang mangyayari doon sa kumikita? Dito na lang, mas malaki ho kasi, kaya yung ating reference point, na 645 pesos per day. Yung rate po ng per day na manggagawa dito sa Mega Manila. Anong mangyayari dito? Halimbawa po kayo sumasakay ng tricycle. Ang tricycle yata ay 15 to 20 pesos kada ulo. One way. Kung dadalawang beses kayo, papunta pa uwi, 40 na po yan. Sasakay ka ng bus, lagay mo na lang 15, 30. So meron po kayong 70 pesos per day. Multiply yun po yan ng 5 araw, Monday to Friday, 350. Wala pa ho kayong pagkain yan. Babawas niyo pa yung kakainin nyo araw-araw. Lagay na ninyo 100. 100 pagkasya inyo na. Almusal, tanghali at merienda sa hapon. Hindi ko alam kung anong makakain nyo sa 100. That's another 500 pesos. 850 po yun kada linggo. Yan na po sagara na yan. That would mean 3,400 pesos a month
Wala pa po dyan yung mandatory contribution nyo sa GSIS at dyan sa PhilHealth. And yet, zero budget po yung PhilHealth ninyo. Kung kayo naman ay nagtatrabaho sa gobyerno, yung ating 1.8 million strong government workers, sinunog po ng GSIS yung 2.3 billion pesos ninyo. Mag-ingay Grabe. po kayo, pera po ninyo naglahong parang bula dahil nasunog, wala na. Hindi na may babalik pa yung 2.3 billion pesos ninyo na linagak ng GSIS doon sa 3 kumpanyang listed company na hindi naman pala kumikita, na hindi naman pala nagbibigay ng dividendo. Ito ay malawakan, lantaran at garapalang pambubudol ng GSIS sa pera ninyo. Kay Vinsyong Free, may sigurado ka ng 30 votes sa office namin at family ko. Vinsyong Free, salamat at yan, babantayan natin yan. Pag tayo siniro nila, dinadaya na talaga tayo. Kay Win, good morning po, Attorney Vic. We will vote for you from Bataan. Thank you, Win. Kay Wonder Woman Smart, Pagka itong si Attorney Vic, siniro pa sa mga susunod na lalabas na hearing, talagang maghahalo na hombala sa tinalupan ni Kang. No, hindi na uta, ano na talaga, mind conditioning na yung mga ilalabas na survey ng mga walang hiyang survey firm na to. Kaya, wag na ho natin tingnan yung mangungonsumi lang ho tayo, no? Nakakalungkot ho, kahit tayo natin tingnan, mapapatingin pa rin. Paano ba naman ho kasi mga kababayan? Ano na yan, kumbaga, yung mga survey na yan, na komisyon na ika nga, no? Sa buong, sa susunod na eleksyon, dandil na yung mga survey na yan. Kaya ano na lang ho mga kababayan, pagka natalo itong si Kong Marcoleta, itong si Atty. Vic Rodriguez, itong si Pastor Apollo Kibuloy, kasi combine lang ho yung mga botante ng INC at nitong KOJC at sigurado ho tayo, itong KOJC susuportahan itong si Congressman Rodante Marcoleta. Pagka natalo po itong si Kong Dante, malamang sa malamang talagang matindi-tinding hokus-pokus na ho ang ginawa ng administrasyon na to. At kailangan na ho natin sigurong mag-ingay at lumabas sa karsada kung sakaling matalo yung mga kandidato na alam naman nating malalakas sa social media. Pero pagkatapos ng election, naging talunan sila. Malaking problema ho yun mga kababayan. As always, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Tagalo ng video na to bago natapos. Pinusukosin muna natin. Meron ho tayong nakahuntahan, no? Medyo napasarap po ibang klase ho kasi yung nakakwentuhan natin. Itong si Ma'am Cathy B. Nakakabilib lang ho. Sobrang nabilib lang ho tayo dun sa Ali, no? Saludo. Palakpakan ho natin yun si Ma'am Cathy B. Galing. Ito na ho, maraming salamat po mga kababayan. Mahalin ho natin ang Pilipinas.